Ang kwento natin ngayon ay malungkot na kwento ng isang Filipina na iniwan ang lahat sa Pilipinas para sa bagong panimula sa bansa na pinagmulan ng kanyang asawang banyaga. Ngunit ang magandang pamilya na itinayo niya kasama ng kanyang afam na asawa ay magiging isang madugong katapusan pala para sa kanya. Bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na ang episode na ito ay ginawa ko nang may pagrespeto sa namayapa at sa buong pamilya niya. Ako ay nakikidalamhati at nakikiramay sa lahat ng apektado ng krimen na ito. Sa isang maliit na bayan sa Medellin, Cebu, isinilang si Maylene Conde Sinambung. Ang pamilya niya ay inilarawan siya bilang mapagmahal na anak, masayahin, responsable at higit sa lahat, isang ina na handang magsakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Lumaki si Maylene sa isang pamilyang marunong kumayod. Bata pa lamang siya ay alam na niya ang halaga ng sipag at tiyaga. Sa edad na 18 ay naglakas loob si Maylene na magtrabaho bilang kasambahay sa malaking syudad upang makatulong sa mga magulang at gastusin sa bahay. Tulad ng maraming kababaihang Pilipina, siya ay nangangarap din na makatagpo ng tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na magdadala ng magandang kinabukasan. Isang araw ay napagdesisyonan niyang magpunta sa isang mall sa Cebu. Dahil siya ay lumaki sa isang baryo, ay hindi sanay si Maylene sa mga naglalakihang mall sa syudad, kung kaya't siya ay naligaw. Dahil doon ay humingi siya ng tulong sa mga taong nandoon, at ang taong tumulong sa kanya ay ang taong magpapabago ng buong buhay niya. Noong taong 2009, nakilala niya si Steve Abo Bakri Alam. Walang alinlangan nitong tinulungan siya at tinuro nito ang daan kung saan siya dapat pupunta. Si Steve ay isang Swedish actor at director. Ang dayuhan ay napadpad sa Pilipinas sapagkat ito ay nagkaroon ng trabaho bilang isang direktor ng pelikula na nakabase sa Lapu-Lapu City. Sa unang tingin, ayon sa mga kaibigan ng dalaga, ang pagtatagpo daw nilang yon ay mailarawan na love at first sight o pag-ibig sa unang tingin. Ang dalawa ay nakapagpalagayan ng loob at kalaunan ay naging magkarelasyon. Ayon sa ulat, si Steve ay maalaga, mapagmahal at napakabait na kasintahan sa dalaga noong nagsisimula pa lamang sila. At isang taon nga pagkatapos na kanilang unang pagkikita ay nagsilang si Maylene ng kanilang panganay na lalaki. Ang kanilang pag-iibigan ay tila isang kwento ng prinsesa, isang dalagang Pilipina na nagmahal at pinakasalan ng isang banyaga. Noong Hunyo 6 ng taong iyon, ikinasal sila at 2 buwan matapos ang kasal, lumipad sina Maylene patungong Sweden. Para kay Maylene, ito na ang simula ng bagong buhay. Malayo sa Cebu, malayo sa pamilya, pero dala niya ang pag-asa na mas magiging maganda ang kinabukasan sa bagong bansa. Ang buhay sa Sweden ay hindi naging madali para kay Maylene. Mag-isa siyang sumuong sa walang kasiguraduhan na mundo, walang tagapagtanggol, walang karamay. Habang tumatagal ang kanilang relasyon, ang dating mapagmahal na Steve ay unti-unti nang nagbabago. Sa kanilang pagsasama, dumaan sila sa maraming pagsubok. Si Maylene ay nagkaroon ng problema sa kalusugan, ngunit ito naman ay nagamot ng maayos at naging maayos ito. Nung sumunod na taon, si Maylene ay nagdalang tao ng kanilang pangalawang anak, ngunit sa huling bahagi ng pagbubuntis nito ay nalaglag ang bata. Ngunit ang mag-asawa ay sumubok muli at sila ay nagkaroon pa ng isang anak na babae. Ang munting pamilya ni Maylene at Steve ay unti-unting lumalaki na. Ngunit tulad ng ibang relasyon, ang relasyon ng mag-asawa ay hindi din perpekto kung titingnan mo sa loob. Ayon sa ulat,
Si Mylene daw ay nagkaroon ng postpartum psychosis. Habang ang karir naman ni Steve ay nagkakaproblema, ang karir ni Steve ay tumigil at ang mga projects niya ay kumukonti na. Lalo itong nahulog sa depresyon nang ang isang pinakaasam-asam na project ay hindi nito nakuha. Ang mga problema ng mag-asawa ay nagsunod-sunod at ang coping mechanism ni Steve ay uminom ng alkohol. Dahil dito, ang mga otoridad sa Sweden ay nagsimulang magduda kung angkop ba ang mag-asawa na mag-alaga ng kanilang mga anak. At ang larawan ng masayang pamilya ay unti-unting napapalitan ng mapanakit na salita, sigawan, at minsan ay umaabot pa sa pisikal na sakitan. Noong taong 2011, naiulat na si Mylene ay nag-report ng kasong domestic violence laban sa asawa nitong si Steve. Ngunit gaya ng dati, si Steve at Mylene ay nagawang maayos ang kanilang relasyon. Naiulat din na minsan sa tindi ng away ng dalawa ay tumawag si Mylene sa isang niyang kaibigan upang sunduin siya at iligtas. Sa tindi ng bugbog ay nakikita umano ng kaibigan ni Mylene ang mga pasa niya sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin ni Mylene na manatili. Pinili niyang lumaban alang-alang sa kanilang dalawang anak, isang 10 taong gulang na lalaki at isang 4 na taong gulang na babae. Para kay Mylene, sila ang kanyang mundo, sila ang dahilan kung bakit siya lumalaban kahit mahirap. Dito ay magigising tayo na gaya ng maraming kwento, hindi lahat ng pangarap ay nagiging kasing ganda ng una mong inakala. Si Mylene, isang ina na may pusong Pilipina, matyaga, mapagmahal, at handang magtiis para sa mga anak. Handang manatili sa kanyang pamilya kahit na ang dating masayang pundasyon ng kanyang pamilya ay unti-unting nagiging toxic na. Ayon sa ina ni Mylene, alam niyang hindi maganda ang relasyon ng mag-asawa dahil wala raw si Steve sa tabi ni Mylene noong panahon na namalagi si Mylene sa ospital dahil sa sakit na lupus. At para daw hindi maramdaman ng kanyang anak ang lungkot, ay palagi niya itong tinatawagan sa video call para kamustahin. Kung maayos ba ang kalagayan nito, kung masaya ba siya o kung minamahal ba siya ng asawa niya. Ayon sa ulat ng kanyang ina, noong ma-discharge siya ng ospital, ay kakaiba raw ang kinikilos ng Pilipinas sa video call. Lagi nito sinasabi na mahal siya nito na tila ba ito'y nagpapaalam na. Bago nito binaba ang telepono ay nangako itong tatawag muli. Ngunit dumating ang araw na tuluyang gumuho ang lahat at ang tawag na hinihintay ng pamilya sa Pilipinas ay tawag na kailanman ay hinding-hindi nila makakalimutan. Sa kabilang linya ay nagpakilalang si Leonor, isang Pilipina na kapitbahay ni Mylene sa Sweden. Ang ibinalita ng babae ay nagpahagulgol sa pamilya. Si Mylene daw ay wala na. Si Mylene na minsang nangarap ng fairy tale life ay nahulog sa kamay ng karahasan. Matinding pananakit ang kanyang sinapit, bugbog ang katawan, ang balat ay puno ng pasa, brutal na ginulpi at may ibang mga injury sa ulo. Dahil doon ay hindi na kinaya ng kanyang katawan at siya ay tuluyang nalagutan ng hininga. Ang kanyang asawa na si Steve ang pangunahing suspect sa krimen. Inamin din ito sa mga pulis na siya ang pumaslang sa kanyang asawa. Ngunit sa Sweden ay iba ang laman ng balita. Ayon sa mga sources na aking nabasa, si Mylene ay nagkaroon daw ng sugat sa leeg. Ginilit ang kanyang liig gamit ang kutsilyo. Ayon kay Steve, noong gabing iyon ay nagtalo daw silang mag-asawa sa kusina hanggang silang dalawa ay dumampot ng kutsilyo. Ngunit si Mylene, imbis na itutok ito kay Steve, ay itinutok daw nito ang patalim sa liig nito. Si Steve na nagulat ay tinangka daw nitong kunin ang kutsilyo sa kamay ng asawa, ngunit sa lakas daw nito ay imposible niyang makuha at imbes na matanggal sa liig, ay bumaon daw ang kutsilyo sa liig ng asawa. Lumabas si Steve sa kusina na duguan at sinabi nito sa kanyang ina
na noon ay nagbabantay ng kanilang anak sa sala nang tumawag ng pulis at ambulansya. Pagdating ng mga pulis ay nakita nila ang nakahandusay na katawan ni Mylene sa kusina. Sinubukan nilang isalba ang katawan, ngunit dahil sa patal ang sugat nito ay wala nang nagawa ang mga nagresponde. Ilang araw bago si Mylene mawala ay tumawag daw ito sa isang relative sa Sweden na humihingi raw ito ng tulong dahil ayaw pa daw niyang mamatay. Mabilis na kumalat ang balita sa Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs, mga organisasyon ng mga kababayan sa Europe at mismong pamilya ni Mylene ay nanawagan ng hustisya. Sa kabila ng bigat ng trahedya, ipinaglaban ng kanyang pamilya ang karapatan maalagaan ang mga bata. Ang ina ni Mylene mula Cebu ay nakipaglaban upang makuha ang kustudiya, ngunit gaya ng lahat ng kaso na sa ibang bansa, mahaba at mabigat ang proseso. At noong Nobyembre 2018, 2 buwan pagkatapos mawala, sa halip na may uuwi sa Cebu si Mylene, ay dinala na sa kanyang huling himlayan sa Stockholm, Sweden. Isang tahimik na libing na may kasamang dasal, may luha mula sa pamilya, kapatid, pinsan, ang kanyang 2 anak, mga magulang ni Steve, at mga kaibigan ng Pilipina, at maraming bulaklak na sumisimbolo sa kanyang mga alaala. Doon sa malamig na lupain ng Sweden, siya ay namahinga magpakailanman. Si Steve ay nahatulan ng 6 na taon na pagkakabilanggo, mababang sistensya sapagkat ang dinahilan ay ang mental health problem daw nito. Ngunit para sa mga nagmamahal kay Mylene ay mananatili siya bilang huwaran ng tapang at sakripisyo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig at trahedya, ito rin ay kwento ng maraming kababaihan sa iba't ibang dako ng mundo, mga kababaihang umaasa ng mas magandang buhay, ngunit minsan ay nauuwi sa kalupitan. Si Mylene Conde Sinambong, isang anak, isang ina, isang asawa, isang Pilipina na ang pangarap ay simpleng pamilya at magandang kinabukasan. Ngunit ang kanyang kwento ay nagsilbing paalala na sa likod ng ngiti ng bawat overseas Filipina, maaaring may mga sugat na hindi nakikita. Kung tinapos mo ang kwento natin ngayon ay maraming salamat. At please, huwag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.